Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip at nilalayong magbigay aliw at damdamin sa mga manonood. Tinatampok nito ang mga temang emosyonal at may masiselang elemento na angkop lamang sa mas nakatatandang manonood. Walang tahasang malaswang nilalaman ang istorya. Viewer discretion is advised. Sabi nila, bawat baryo ay may tinatagong lihim, at sa baryo namin, nagsimula ang lahat sa pagdating ng isang tindera. Hindi lang basta maganda. Kakaiba ang ganda niya, yung tipong kahit anong ilaw ang tumama sa kanya, tila may sariling ningning ang balat niya, at ang mga mata ay parang naglalakbay sa alaala ng daang buhay. Ako si Elmer, 32 anyos, isang karpintero't mangangalakal ng kahoy dito sa Barangay San Andres. Tahimik ang buhay ko bago siya dumating. Trabaho sa umaga, tagay sa gabi, ganun lang. Walang gaanong babae sa buhay ko, bukod sa nanay kong palaging nag-uudyok na mag-asawa na raw ako. Pero hindi ko inaasahan na ang lahat ay magbabago sa isang simpleng araw ng Miyerkules. Mainit noon. Bumabagsak ang araw sa mga bubong ng baryo, gaya ng karaniwang tanghali sa amin. Pero ang init ay hindi sapat na dahilan para magsisigaw ang mga bata't magsitakbo patungong kalsada. May bagong tindera sa kanto, sigaw ng batang si Nico. Una kong nakita si Aling Rosa, yung biyuda sa dulo ng kalye, na natulala habang may bitbit na isang bayong ng itlog. Sumunod si Mang Kaloy, na kilalang kuripot, na nagsabing bibili raw siya ng candy, isang bagay na hindi pa niya ginawa kahit kailan. Pinasya kong sumilip. Nasa gitna siya ng tindahan, isang babaeng may mahabang buhok na kaiitim na tila gabi, nakasuot ng simpleng bestida, pero sa pagkilos niya, parang prinsesa ng ibang daigdig. Siya si Lyra. Magandang hapon po, bati niya sa akin habang nakangiti. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung anong bibiliin ko, pero ang tanong niya ay tila musika sa tenga ko. Ano pong hanap niyo, kuya? Tanong niya ulit, sabay kindat na tila ba alam niya ang sagot kahit di ko pa nasasabi. Hindi ko masagot. Paanong sasabihin mong wala ka lang naman talagang pakay kundi makita lang siya? Simula noon, araw-araw akong dumadaan sa tindahan. Minsan bibili ako ng suka, kahit meron pa sa bahay. Minsan, hihingi lang ako ng palitan sa 5 piso, kahit walang dahilan. At si Lyra, palaging nandoon, nakangiti, tila ba inaabangan din ang pagdating ko. Pero habang lahat ay humahanga sa kanya, may ilan na tila hindi kampante. Si Aling Berta, matandang hilot sa baryo, ay nagsabi sa nanay ko, may kakaiba sa tindera mong iyan. Hindi ko alam kung babae lang siya o mailahi ng iba. May gabi ring bigla akong napahinto habang pauwi. Nasa likod ng tindahan ako noon, at sa anino ng buwan, may nakita akong 2 pulang mata sa loob ng bintana. Nang sumilip ako, si Lyra ang naroon, nag-aayos lang ng mga paninda, pero may kapansin-pansin, walang refleksyon ang katawan niya sa salamin. Kinabukasan, nagbiro ako. Lyra, hindi ka ba natatakot sa gabi rito? Madaming aswang daw sa lugar natin. Napangiti siya, pero malamig ang sagot. Sanay na ako sa dilim, Elmer. Tila may alam siya na hindi naming alam. Pero imbes na matakot, mas lalo akong naakit. Sa kabila ng mga bulong-bulungan, ako'y nahulog. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, kung gayuma ba ito o isang sumpang tinanggap ko ng kusa. Dumaan ang mga araw, naging mas madalas ang pag-uusap namin. Hanggang isang gabi, habang sabay kaming nag-aayos ng mga paninda sa tindahan, bigla siyang humawak sa kamay ko. May gusto akong sabihin sa'yo, bulong niya.
Anong meron? Tanong ko, habang dama ko pa rin ang init ng palad niya sa balat ko. Hindi siya agad sumagot. Bagkus, tinitigan niya ako ng matagal, na para bang sinusukat kung handa ba akong marinig ang katotohanan. Sa sandaling iyon, wala nang ingay ang paligid. Tila kami na lang ang tao sa mundo. Elmer, mahina niyang sabi, hindi ako tulad ng iniisip mong babae. Hindi ko pa siya maintindihan noon. Hindi pa malinaw. Pero sa titig niyang iyon, dama kong mailaman ang bawat salitang hindi pa niya nasasabi. Parang may hiwagang gustong kumawala pero pilit niyang pinipigil. At sa likod ng ganda niyang walang kapantay, may pusong sugatan at lihim na bumabalot sa bawat ngiti. Bakit mo to sinasabi? Tanong ko, pilit na inilalaban ang sarili kong damdamin. Dahil baka sa susunod na gabi, makita mo kung sino talaga ako at baka hindi mo na ako mahalin. Biglang lumakas ang hangin. Tumigil ang mga kuliglig. At sa sandaling iyon, naramdaman kong walang kasiguraduhan ang bukas, pero handa akong manatili. Pero bago pa siya makapagsalita pa ulit, may narinig kaming malalakas na yabag mula sa likod ng tindahan, at kasunod noon, ang ungol na hindi galing sa tao. Napalingon ako, at sa gilid ng kadiliman, may anyong sumisilip, may mahahabang kuko at matang pula. Nasa paligid na ang panganib. At wala na akong oras para mag-isip. Tumayo si Lyra. Hindi siya takot. Hindi siya nagtatago. Sa halip, humakbang siya palapit sa anino, at sa unang pagkakataon, nakita ko ang liwanag na bumalot sa buong katawan niya, tila isang nilalang na hindi basta-basta. Lyra, mahina kong sambit. Pagkatapos nito, baka hindi mo na ako makilala, sabi niya, sabay tingin sa akin. Pero sana, sa puso mo ako pa rin ito. Ang gabi ng revelasyon ay hindi madaling limutin. Habang umiihip ang malamig na hangin, at habang pinagmamasdan ko si Lyra na humaharap sa aninong nagtatago sa dilim, naramdaman kong bumaliktad ang mundo ko. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagtatago. At ako, nakatayo lang ako, hawak pa rin ang palad niyang parang hindi ko gustong bitiwan. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nakatayo na naman siya sa likod ng kanyang tindahan, nakangiti, parang di kami muntik lamunin ng dilim kagabi. Pero sa mga mata niya, may pagod, may takot, may lihim. Pwede ba kitang yayain mamaya? Tanong ko habang nakatingin sa mga candy sa tapat. Hindi ako bibili. Gusto lang kitang makausap. Napatingin siya sa akin, tila ba binabasa kung totoo ba ang sinasabi ko. At sa marahan niyang tango, nagsimula ang ikalawang bahagi ng kwento namin. Lumipas ang ilang oras at magkaharap na kaming dalawa sa bangin sa likod ng baryo. Doon sa may puno ng balete, kung saan tanaw ang buong San Andres. Tahimik ang paligid, maliban sa huni ng mga kuliglig at mahinang lagaslas ng ilog sa ibaba. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, panimula niya, habang pinagmamasdan ang mga bituin sa langit. Pero simula pagkabata, alam ko nang hindi ako gaya ng iba. Hindi ako kumibo. Hinayaan ko siyang magsalita. Ang bawat salita niya ay parang sugat na matagal nang gusto niyang buksan. Lola ko ang nagsabi. May lahi kami ng di kapangkaraniwan. Mga nilalang na hindi ganap na tao, pero hindi rin ganap na halimaw. Sumpa o biyaya? Hindi ko alam. Pero simula pa lang, tinuruan na akong magtago. Huwag magpakita ng tunay na anyo, huwag magmahal, huwag manirahan ng matagal sa isang lugar. Bakit mo pa piniling manirahan dito? Tanong ko, buo na ang loob kong tanggapin kung ano man siya. Dahil napagod na akong magtago. Gusto kong maranasan kung paano mamuhay bilang normal.
At higit sa lahat, huminga siya ng malalim, gusto kong maramdaman kung paano magmahal. Hindi ko inaasahan ang huling salitang iyon. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad na kasunod noon. Lira, kung ano man ang totoo sa'yo, hindi ko na iyon iniintindi. Ang alam ko lang, tuwing umaga, ikaw ang hinahanap ng mga mata ko. At tuwing gabi, tinatanong ko kung may dahilan pa ba para manatili ako rito at sa bawat sagot, pangalan mo ang naiisip ko. Tahimik siya. Pero ang luha sa gilid ng mata niya ay nagsabing totoo rin ang nararamdaman niya. Lumipas ang mga araw at gabi na parang mga pahinang ayaw naming tapusin. Naging tahimik kaming magkasabwat sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundong alam ng mga tao, at ang mundong nilalakaran ni Lira kapag sumapit ang dilim. Hindi ko pa rin alam ang tunay niyang anyo, at tila ba hindi pa siya handang ipakita iyon. Pero bawat halakhak, bawat sulyap, bawat marahang hawak ng kamay niya ay tila ba nagpapakilala ng ibang bersyon ng sarili niya, hindi bilang nilalang, kundi bilang babaeng may damdamin, may takot, at higit sa lahat may pag-ibig. Pero hindi lahat ay bulag sa nangyayari. Hindi mo ba napapansin, tanong ni nanay isang gabi. Ang tindera mong yan, may masamang dala. Tuwing gabi, may nawawalang hayop. Ang mga manok ni Mang Crispin, kinakalat lang ang balahibo. At ang mga baka ni Mang Domeng, biglang nawawala. Ayokong makinig, pero hindi ko rin maipagkaila na may kababalaghan sa paligid. Sa mga gabing kasama ko si Lira, palaging may tinatakasan siyang pagtingin, may biglang pagkagulat kapag may ingay. Tila ba may mga nilalang na sumusunod sa kanya, o baka kasama niya. Isang gabi, hindi siya sumipot sa tagpuan namin. Nag-aalala ako. Hanggang sa kinaumagahan, may balita. May nakita raw na nilalang kagabi sa may gulod, mabangis, mabalahibo, may pulang mata, bulong ni Aling Berta sa tindahan. At ilang oras bago yon, nakita raw si Lira na patakbong umalis mula roon. Nagpintig ang tenga ko. Hindi ako naniwala. Pero ang puso ko'y hindi mapakali. Kaya't nagpunta ako sa likod ng tindahan. Wala siyang tao roon. Wala ring panindang nakalagay. At sa lupa, may mga bakas ng paa, hindi tao, hindi hayop. Sumunod ang gabing puno ng ulan. Naglakad ako papunta sa Balete, doon kami huling nagkita. At sa ilalim ng punong iyon, nakita ko siyang nakaupo. Basang-basa. Nanginginig. Hindi dahil sa lamig, kundi sa takot na makita ko siya sa ganoong kalagayan. Elmert, bulong niya. Lira. Ano ba talaga ang totoo? Tahimik siya. Unti-unting tumaas ang kanyang ulo, at sa liwanag ng kidlat, sa wakas ay nakita ko ang totoong anyo niya. Hindi siya pangit. Hindi rin siya halimaw. Sa kabila ng matutulis na mga kuko, mapupulang mata, at balat na tila usok ng gabi, nakita ko pa rin ang babaeng minahal ko. At sa paningin kong iyon, ang natitirang tanong ay hindi kung ano siya, kundi kung paano ko siya maipagtatanggol sa mundong hindi siya kayang tanggapin. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo roon, sa ilalim ng ulan, habang pinagmamasdan si Lira sa kanyang tunay na anyo. Sa likod ng pulang mata at balat na tila nilikha sa usok ng gabi, ay naroon pa rin ang babaeng tinatawag ng puso ko sa bawat paghinga. Hindi ko na kayang magtago, sabi niya, halos pabulong, habang ang mga luhay humahalo sa ulan. Pinilit kong maging normal. Pinilit kong mamuhay gaya ng iba. Pero palaging may dumarating na gabi tulad nito, kung kailan hindi ko na mapigil ang sarili ko, lumapit ako. Mabigat ang bawat hakbang,
hindi sa takot, kundi sa dami ng tanong na sumisiksik sa puso ko. Lira, may napatay ka na ba? Napapikit siya. Tumango, ngunit hindi agad nagsalita. Sa wakas, bumigkas siya ng mahina, pero hindi tao. Hindi gaya ng iniisip nila. Mga nilalang na tulad ko, pero mas mabangis. Ako ang humahabol sa kanila tuwing gabi. Ako ang pumipigil na sila ay makalapit sa baryo. Hindi ko inaasahan yon. Habang ang buong baryo ay takot sa kanya, siya pala ang dahilan kung bakit ligtas kami. Habang ang iba ay nagdududa, siya pala ang nagbabantay sa dilim. Hindi ko kailanman sinaktan ang inosente, dagdag niya. Pero ngayon, nadarama ko masyado na akong nagtatagal dito. At baka sa huli, maging panganib na rin ako. Hindi ko siya iniwan sa gabing iyon. Hinatid ko siya pauwi kahit may kaba sa dibdib ko. At nang muli siyang tumayo sa harap ng kanyang tindahan kinabukasan, nakita ko ang matinding pagbabago. Hindi na siya ngumingiti gaya ng dati. Tila may laman na ang bawat sulyap at bawat paggalaw niya ay may bigat ng lihim na kay tagal niyang inilihim. Habang lumalalim ang mga gabi, naging mas madalas ang mga insidente. Isang baka ang natagpo ang wala ng laman ang tiyan, ang mata ay nakadilat at tila puno ng takot. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro sa labas pagsapit ng dilim. At si Aling Berta, kilalang matanda sa baryo, ay nagsimulang magsagawa ng ritual sa gitna ng plaza, nag-aalay ng asin at bawang. May mas malakas na nilalang na paparating, sabi niya. Hindi sapat ang panalangin. Kailangang isa sa atin ang tumapos sa banta. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Lira, pero alam ng lahat kung sino ang tinutukoy. Samantala, may bagong karakter na dumating sa baryo, isang lalaking nagngangalang Silas, tahimik, matangkad, may mga mata na parang sanay sa dilim. Ayon sa kwento, galing daw siya sa kabilang bundok at naghahanap ng lugar na matutuluyan. Pero ako, hindi ako mapakali. Dahil ang unang beses na nakita siya ni Lira, parang mailumamig sa hangin. Nagpalitan sila ng titig, hindi bilang estranghero, kundi bilang dalawang nilalang na nagkakakilala sa mas malalim na paraan. Siya ba tulad mo rin? Tanong ko kay Lira nang kami mag-usap sa likod ng tindahan. Hindi, Anya. Mas malala siya. Isa siyang tagasagasa, isang uri ng aswang na hindi kayang kontrolin ang sarili. Walang pinipili. Bata, matanda, tao, hayop, lahat ay pagkain sa kanya. Bakit siya nandito? Tanong ko, habang ramdam ko ang panginginig sa boses ko. Dahil alam niyang narito ako. At alam niyang ako lang ang makakapigil sa kanya. Sa isang baryong hindi sanay sa digmaan, paano mo ihahanda ang mga tao sa isang labang hindi nila nakikita? Sa isang baryong takot sa nilalang, paano mo ipagtatanggol ang nilalang na nagmamahal sa'yo? Dumating ang gabi ng kasukdulan. Sinimulang pagbintangan si Lira sa lahat ng masamang nangyayari. Nagsama-sama ang mga taga-baryo, dala ang mga sulo, itak, asin at bawang. Sa harap ng tindahan, pinilit siyang palabasin. Wala akong ginagawang masama, sigaw ni Lira mula sa loob. Ako ang dahilan kung bakit ligtas kayo. Kung ako ang mawala, wala na kayong tagapangalaga. Ngunit hindi na sila nakikinig. Pinangunahan ni Silas ang hanay, nagkunwaring isa sa kanila. Pero sa likod ng kanyang anyo ay ang tunay na layunin, ang sirain si Lira at sakupin ang lugar. Patawarin mo ako, bulong ko kay nanay habang pilit kong hinawi ang mga tao. Hindi ko kayang manahimik habang nililigalig nila ang taong mahal ko. Hinawi ko ang mga sulo, tinulak ang ilang nag-aalburutong kalalakihan, at sa harap ng lahat,
tumayo ako sa pagitan nila at ng tindahan. Kung gusto niyong saktan siya, kailangan muna niyong dumaan sa akin. Tahimik. Nag-aalab ang mga mata ni Silas habang dahan-dahan siyang lumalapit. Alam mo bang hindi siya tao? Tanong niya, malamig ang tinig. Alam ko, sagot ko. Pero tao o hindi, minahal niya kami ng higit pa sa sarili niya. Kaya kahit anong anyo niya, hindi siya halimaw sa paningin ko. Ikaw ang tunay na banta. Biglang lumamig ang hangin. Ang mga ilaw sa baryo ay tila pinatay ng isang aninong dumaan. At sa gitna ng kadilimang iyon, biglang umangat si Silas, ang kanyang balat ay nagbago, naging kulay abo, ang mga matay pula, ang mga kukoy tila sandata. Kung gayon, anya, magsimula na ang gabi ng tunay na kaguluhan. Ang gabi ay naging mapait na saksi sa sandaling wala ng atrasan. Habang ang buong baryo ay nanonood, si Silas, ngayoy ganap ng nilalang ng dilim, ay dahan-dahang lumulutang sa ere, nakakatindig balahibong nakatitig sa amin. Ang anyo niya ay wala ng bahid ng pagkatao, balat na kulay abo, mga matang parang dugo, at mga kuko na parang pangil ng hayop. Ngunit hindi ako umatras. Kahit nanginginig ang tuhod ko, kahit ramdam kong bawat hininga ko'y baka na ang huli, nanatili akong nakaharang sa harap ng tindahan ni Lyra. Alis diyan, Elmer, sigaw ni Mang Ador mula sa likod. Hindi mo naiintindihan ang nilalang na iyan. Naiintindihan ko, sigaw ko pabalik, hindi inaalis ang tingin kay Silas. Mas naiintindihan ko siya kaysa sa inyo. Hindi lahat ng kakaiba ay masama. Hindi lahat ng halimaw ay halimaw sa puso. Sa loob ng tindahan, kita ko ang takot sa mukha ni Lyra. Hindi dahil sa mga tao, kundi sa akin. Takot siyang mawala ako. Takot siyang masaktan ako para sa kanya. Elmer, umalis ka na. Hindi ko kayang makita kang masaktan, mahinang bulong niya, nanginginig ang boses, halos punit na ang puso. Hindi na ako aalis, sagot ko, mahina pero matatag. Hindi kita iiwan sa laban mong to, biglang dumagundong ang langit. Isang malakas na kulog ang tila sumigaw sa buong baryo. At sa isang iglap, sumugod si Silas, mabilis, marahas, parang hayop na gutom. Bago pa man ako makagalaw, isang anino ang dumaan sa harap ko. Si Lyra. Sa unang pagkakataon, buong-buo niyang ipinamukha sa lahat ang kanyang anyo. Walang pagtatago. Walang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng kidlat, tumambad ang kanyang maladiwatang katawan na may anyo ng isang aswang. Matulis ang mga kuko, pilik mata ay makapal, balat na usok ang paligid, at matay tila nag-aalab sa tapang. Nagtagpo ang dalawa sa ere. Ang tunog ng pagbangga ng kanilang mga katawan ay parang lindol na yumanig sa buong paligid. Ang mga tao ay napaatras. Ang iba'y napasigaw, ang iba'y napaiyak sa takot. Sa ere, umikot ang laban. Halinhinan silang nagsasagupaan. Si Silas, ginamit ang bangis, mga suntok na kayang sumira ng puno, mga sigaw na tila umaalingaw sa buong bundok. Si Lyra, ginamit ang bilis, tulad ng hangin, halos hindi maabot, sumusugod at tumatalilis bago tamaan. Ngunit si Silas ay mas malakas, mas marahas. At nang isang sipa ang tumama kay Lyra, bumagsak siya sa gitna ng plaza, lumilikha ng malalim na hukay sa lupa. Napasigaw ako, Lyra. Pero hindi siya bumangon agad. Pilit niyang itinulak ang sarili sa pagkakadapa, pero halata ang sakit. Tumulo ang dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Lumapit si Silas, mabagal ngunit puno ng puot. Matagal na akong gutom sa lahi mo, Anya.
At ngayon, may bonus pa ako, isang mortal na nagmamahal sa halimaw. Tumakbo ako kahit alam kong wala akong laban. Hinampas ko si Silas gamit ang isang sulo, pero hinawi lang niya ito tumilapon ako palayo, gumulong sa lupa. Masakit. Mainit ang sugat sa braso ko. Ngunit mas masakit ang makita si Lyra na unti-unting nawawala ng lakas. Lyra, bulong ko habang gumagapang papalapit. Hindi ka nag-iisa. Kung kailangan mong gumamit ng buong lakas mo, gawin mo na. Kahit ano pa ang anyo mo, nandito pa rin ako. Napatingin siya sa akin. Isang titig na puno ng takot at pagmamahal. Tila ba, sa kabila ng lahat, kailangan pa rin niya ng pahintulot. At sa pagdikit ng palad ko sa kanyang kamay, ngumiti siya isang ngiting puno ng pasasalamat. Sa sumunod na segundo, biglang bumalot ang makapal na usok sa paligid. Umangat si Lyra sa ere, ngayon ay mas matindi na ang anyo, mga pakpak na tila gawa sa ulap, buhok na sumasayaw sa hangin, at boses na malalim at buo. Hindi ako lalaban para sa sarili ko, sabi niya habang humaharap kay Silas. Lalaban ako para sa mga taong minahal ko. Para sa lalaking pinili akong ipagtanggol kahit nakakatakot ang katotohanan. Sa ikalawang paglalaban, hindi na si Lyra ang tinatamaan. Siya na ngayon ang bumabalik. Isang suntok na maihalong kidlat, isang sipa na may puwersang galing sa pusong nagmamahal. Si Silas ay napaatras. Sa bawat tama, ang kanyang anyo'y nagkakabitak. At sa huling hampas, isang matalim na sigaw mula kay Lyra ang tila sumabog sa kalangitan. Isang aninong hugis tao ang tumilapon sa may ilog. At doon, sa huling liwanag ng kidlat, nakita naming sumabog ang katawan ni Silas sa alon. Tahimik. Walang gumagalaw. Ang mga tao'y nanatiling nakatingin sa ere, kung saan dahan-dahang bumaba si Lyra. Ngayon nakayuko, hingal at luha sa mata. Nilapitan ko siya, marahang yakap kahit nagliliyab pa ang init ng kanyang katawan. Ito na ba ang wakas? Tanong niya, mahina ang tinig. Hindi, sagot ko. Ito pa lang ang simula. Tahimik na ang gabi. Sa kabila ng bakas ng digmaan sa gitna ng plaza, mga basag na bato, lupaing hukay-hukay, at mga sunog sa poste ng ilaw, tila may katahimikang bumalot matapos mapawi si Silas sa ilog. Hawak-hawak ko pa rin ang kamay ni Lyra habang kami nakaupo sa gilid ng kalsada, pinagmasdan ng mga tao na ngayon hindi na sigurado kung matatakot o mamamangha. Ang tunay na anyo ko, sabi ni Lyra, mahina ang boses, matagal ko nang ikinubli. Lalo na mula sa taong gaya mo. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, sagot ko. Kung ang pag-ibig mo'y totoo, anong halaga ng balat o pakpak? Ngumiti siya. Pagod pero totoo. Hinawakan niya ang pisngi ko, saglit kaming nagtagpo ng mata, dalawang kaluluwang muntik ng mabura ng kaguluhan, ngayon sabay na humihinga. Pero sa gitna ng aming paghinga ng ginhawa, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana mula sa kapilya. Isang beses. 2. 3. At kasabay noon, dumagundong ang lupa. Napatingin kaming lahat sa direksyon ng gubat. Mula roon, may lumalapit. Mabagal, ngunit may tapang. 1, 2, 3 anino hindi. Mas marami pa. Mga nilalang, hindi gaya ni Lyra, hindi rin gaya ni Silas. Makinis ang balat, mapuputit matutulis ang tainga, mga matang kulay pilak, at suot nila itila ceremonial robes na kulay itim at ginto. Tumigil sila sa harap ng plaza. Ang isa sa kanila ay lumapit, isang babaeng may matinding karisma. Pino ang kilos,
pero sa bawat hakbang niya itila may dalang bagyong walang tunog. Lira, mahinang sabi ng babae, pero dama ang otoridad. Sumobra ka na. Lumabag ka sa kasunduan. Napatingin si Lira sa akin, nalito. Inang tala, bulong niya. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam, sabat ng isa pang nilalang, isang lalaking may mahabang buhok? Si Silas hindi siya basta aswang. Siya'y tagabantay. At ikaw, Lira, ang dapat nakapalit niya. Nanlamig ang batok ko. Kapalit? Anong ibig niyong sabihin? Bawat baryo, paliwanag ng babae, ay may nilalang na nakatalaga upang balansihin ang enerhiya ng liwanag at dilim. Si Silas ang una at si Lira ang itinakdang tagapagmana. Ngunit tumanggi siya, tumakas at namuhay bilang mortal. Napatitig ako kay Lira. Lahat ng ito alam mo. Umiling siya, halatang hindi rin inaasahan. Hindi ko alam, akala ko'y tinakwil nila ako. Inilihim sa iyo ang katotohanan, sabi ng inang tala, upang maprotektahan ka sa tukso ng kapangyarihan. Ngunit ngayong patay na si Silas, ang tungkulin ay kusa ng lilipat sa iyo. Walang lusot. Nanginginig ang balikat ni Lira. Hindi ko kayang magbantay ng baryo. Hindi ko kayang mamuhay sa kadiliman. Hindi mo kailangang mamuhay sa kadiliman, sabi ng isa pang nilalang, pero kailangang tanggapin mong hindi ka na maaaring maging mortal. Hindi ka maaaring magmahal ng gaya niya. Sabay tingin sa akin, malamig, matalim. Para akong binagsakan ng mundo. Sandali lang, ibig sabihin hindi na kami pwede. Kung pipiliin niyang tanggapin ang papel niya bilang tagabantay, mawawala ang koneksyon niya sa mortal na mundo, paliwanag ni Inang Tala. Hindi siya maaaring magmahal, makisama o manatili rito. Hindi ko alam kung sasabog ba ang dibdib ko sa sakit o galit. Lumingon ako kay Lira. Alam ko hindi mo ito pinili. Pero sabihin mo kahit isang beses lang, piliin mo ako. Napaluha si Lira. Kung pipiliin kita, mapapahamak ang buong baryo. Kapag walang tagabantay, darami ang mga nilalang na tulad ni Silas. Usbong ang kaguluhan. Mamamatay ang inosente. Pero mawawala ka sa akin, sagot ko. Kung hindi ko pipiliin ang tungkulin ko, sabi niya habang umiiyak, ikaw pa rin ang mawawala. At hindi ko kakayanin yon. Hindi na ako nakasagot. Sa gitna ng luha at katahimikan, may isa pang boses na nagsalita, isang hindi inaasahan. Kung ayaw mong pumili, sabat ni Mang Ador, lumalapit mula sa likod, ako na ang pipili para sa iyo. May hawak siyang lumang itak, ang mismong pamana ng kanyang ama, ang batikang mangkukulam sa baryo. At sa isang iglap, binigkas niya ang mga salitang hindi ko maintindihan, at isang pulang liwanag ang bumalot kay Lira. Itigil Evie, sigaw ko, sinugod siya ngunit huli na. Isang kulog ang muling umalingaw-ngaw. Si Lira ay biglang tumilapon palayo, halos mawalan ng ulirat. Hindi siya ang kailangan ng baryo, anya, nanginginig sa galit. Ang mga gaya niya, kailangang putulin sa ugat. At ikaw, Elmer, gising ka na sana sa katotohanan. Mahal mo ang halimaw. Pinuntahan ko si Lira. Lira! Lira, gumising ka. Dumilat siya, pero mahina ang katawan. May isa pang lihim na hindi ko nasabi sa'yo, ano yon? Hindi ako ang itinakdang tagabantay, ikaw, Elmer. Ikaw ang tunay na tagapagmana ni Silas. Kaya kanya kinakalaban. Kaya kanya kinatatakutan. At doon, parang may sumabog sa utak ko. Sa loob-loob ko,
parang may piraso ng puzzle na matagal nang nawawala, ngayon ay biglang lumapat. Biglang nag-init ang mga palad ko. Mula sa puso ko, may enerhiyang kumikidlat. At ang mga nilalang nakasama ni Inang Tala? Ngayon ay nakatingin sa akin at yumuko. Ang hangin ay mabigat. Parang may kulog na hindi bumabagsak, parang bawat nilalang sa plaza ay humihinga sa isang ritmo ng pangamba. Hawak-hawak ko si Lyra, habang unti-unting bumabalik sa kanya ang lakas. Ngunit ako ang pinagtinginan ngayon ng lahat, ng mga aswang, ng mga matatanda, ng mismong Inang Tala na ngayon may bahagyang pagngiti sa mga labi. Elmer, mahina pero malinaw ang boses ni Lyra. Ikaw ang tagabantay. Ikaw ang susi. Hindi ko na alam kung anong totoo at anong kathang-isip. Hindi ko hinanap ang kapangyarihang ito. Hindi ko ginusto ang gampaning ito. Pero ang katawan ko, tila may sariling isip, ang bawat pulso ng dugo ko'y naglalagablab, lumilikha ng enerhiya mula sa mismong lupa. Bakit ako, tanong ko, habang lumalakad pa atras, binabalot ng takot at pagkalito. Hindi ako isa sa inyo. Isa lang akong panadero. Dahil ikaw ang anak ni Silas, sagot ni Inang Tala. Madiin. Buo. Hindi niya kailanman inamin, ngunit ikaw ang bunga ng kanyang pag-ibig sa isang mortal. Napasinghap ako. Si Mang Silas? Yung nilalang na gustong pumatay kay Lyra? Ang halimaw na nilabanan ko. Pinili niyang itago ang katotohanan, paliwanag ng isa sa mga matatanda, sapagkat hindi niya gustong maranasan mo ang sumpa ng pagiging tagabantay. Ngunit pinili ng kapangyarihan ang sarili nitong landas. At ngayong wala na siya, ikaw ang susunod. Hindi na ako makahinga. Lumingon ako kay Lyra, hinahanap ang sagot sa mga mata niya. Pero sa halip nakangiti siya. Malungkot ngunit buo. Ipinaglalaban kita, sabi niya. Pero hindi kita pipilitin. Kung pipiliin mong iwan ito, tatanggapin ko. Isang katahimikan ang bumalot. Pakiramdam ko, lahat ng oras sa mundo ay huminto. Doon ko naramdaman ang bigat ng responsibilidad, hindi lang para sa baryo, kundi para kay Lyra, para sa pagmamahal na pinili kong ipaglaban. Hindi kita iiwan, bulong ko. Kung ako ang tagabantay, kung ito ang tadhana ko, hindi ko hahayaang gamitin ito para mawala ka sa akin. Hindi ito magiging dahilan ng paghihiwalay natin. Ito ang magiging dahilan ng pananatili mo. Nang bigkasin ko iyon, isang kakaibang liwanag ang sumiklab mula sa lupa. Luntiang apoy ang pumaligid sa akin, umiikot, naglalago sa balat ko, habang ang langit ay nagkulay berde at bughaw. Ang mga aswang ay umatras, hindi sa takot, kundi sa pagkilalang may bago ng tagapag-ingat. Pero hindi pa tapos ang lahat. Hindi sapat ang pagtanggap mo, sabat ni Mang Ador, habang lumalabas sa anino ng kampanaryo, hawak pa rin ang kanyang itak na may nakaukit na mga sinaunang simbolo. Hindi sapat ang dugo. Kailangan mong patunayan na kaya mong magsakripisyo. Bago pa ako makagalaw, tumakbo siya papunta kay Lyra. Mabilis. Matulis ang tingin. Sa loob ng isang segundo, alam kong wala nang iba pang paraan kundi harapin siya. Tumakbo ako. Isang hakbang. Dalawa. Tumalon ako sa harap ni Lyra. At doon, pumasok sa akin ang matulis na dulo ng itak. Nanlaki ang mga mata niya. Elmer. Naramdaman ko ang sakit, ang init ng dugo sa dibdib ko. Pero higit doon, naramdaman ko ang pagputok ng isang mas malakas na puwersa sa loob ko, isang liwanag na hindi kayang pigilan ng anino.
Isang puwersang lumampas sa mortal at halimaw. Sa isang iglap, parang sumabog ang hangin. Tumilapon si Mang Ador at ang buong baryo ay binalot ng ilaw na hindi masilayan. At nang humupa ang liwanag, ako'y nakatayo pa rin, walang sugat. Sa paligid ko, ang mga halaman ay muling umusbong, ang lupa'y naging berde at sariwa. Pinatunayan mong hindi ka lamang tagabantay, sabi ni Inang Tala. Isa kang pinuno. Isa kang tagapagligtas. Lumingon ako kay Lira. Umiiyak siya, ngunit may ngiti sa labi. Hindi ka na kailangang umalis, sabi ko. Mananatili ka sa tabi ko at magbabantay tayo magkasama. Ngumiti siya, mas malawak. Tumayo siya at niyakap ako ng mahigpit, tila ayaw ng pakawalan. At sa likod ng lahat, ang mga aswang ay sabay-sabay na yumuko. Ang baryo ay muling naging payapa. Ngunit habang ang lahat ay nagdiriwang, isang nilalang ang nakamasid mula sa gilid ng gubat. Mata niya ay pula. Balat niya isunog, parang galing sa ilalim ng lupa. Hindi pa tapos ang lahat, bulong ng kanyang boses na parang apoy. Ang tagabantay ay may kapalit. Ang umaga sa baryo ay tila ibang-iba na. Ang mga punong dati tuyot ay muling nagkaberde, ang mga ibon ay nagbalik at ang hangin malinis at magaan. Para bang nabura na ang bawat takot, bawat gabi ng pangamba at napalitan ng pag-asa. Nasa gilid kami ng ilog ni Lira. Nakaupo siya sa batong paborito niya habang pinagmamasdan ang dumadaloy na tubig. Hawak ko ang kamay niya, mahigpit pero marahan. Para bang takot pa rin akong mawala siya. Hindi ko pa rin maisip, bulong ko, na ako na ang bagong tagabantay. Ngumiti siya, yung iting hindi lang sa labi kundi pati sa mata. Ang sabi nila, ang tunay na tagabantay ay hindi pinipili ng kapangyarihan. Pinipili siya ng puso ng mga tao. Napatingin ako sa kanya. So, ibig mong sabihin mahal mo yung tagabantay? Hindi lang mahal, sagot niya, sabay lapit sa akin. Pinili ko siyang mahalin. Kahit takot. Kahit hindi sigurado. Kahit iba siya. Tila tumigil ang oras sa sandaling iyon. Hindi na mahalaga kung totoo pa ba ang mga aswang, o kung may bagong banta sa gubat. Ang mahalaga, kasama ko si Lira. Buo. Malaya. At higit sa lahat, ligtas. Sa sumunod na mga araw, unti-unting naibalik ang sigla ng baryo. Si Inang Tala, kahit pa isa sa pinakamatatandang nilalang ng kagubatan, ay nagbitiw na sa kanyang tungkulin at nagpahinga sa ilalim ng punong balete, kung saan siya unang tinawag ng kalikasan. Ang mga aswang ngayon ay kilala na bilang mga tagapangalaga ng baryo, ay nananatiling tahimik pero mulat. Hindi na sila kinatatakutan kundi kinikilala. Isa na silang bahagi ng komunidad. Si Mang Ador, sa huli, ay pinatawad din ng konseho. Hindi dahil nakalimutan ang kanyang ginawa, kundi dahil pinili niya ring magbago. Siya na ngayon ang tagapagsanay ng mga bagong tagabantay, upang hindi na mauwi ang kapangyarihan sa dahas. At ako'y bumalik sa pagiging panadero. Pero iba na. Sa bawat pandesal na binibenta ko sa umaga, kasama na ang ngiti ng isang taong hindi lang basta nagtinda ng tinapay, kundi nagligtas ng buong baryo. Sa tabi ko, palaging si Lira. Hindi na lang siya ang pinakamagandang tindera sa baryo. Siya na rin ang babaeng nagpatibok ng puso ng isang dating simpleng lalaki. Isang gabi, habang tahimik kaming naglalakad sa ilalim ng buwan, biglang huminto si Lira. Elmer, bulong niya. May nararamdaman ka ba?
Tahimik ang paligid. Pero may lamig sa hangin, hindi tulad ng dati. Isa, dalawang hakbang, at doon ko nakita ang nilalang mula sa gubat. Yung may pulang mata, sunog ang balat, parang abo. Hindi pa ako tapos, sabi niya. Ang kapangyarihan ng tagabantay ay may kapalit. Pero sa halip na umatras si Lyra, siya pa ang humakbang. Kung kukunin mo siya, dadaan ka muna sa akin. Mabilis akong humarang. Hindi mo kailangan gawin yan. Ngunit nagulat ako sa sagot ng nilalang. Hindi ako narito para kunin siya, sabi niya, ang boses parang pinaghalong apoy at hangin. Narito ako para sa'yo. Ako. Tay, bulong ko bigla. Nanlaki ang mata ni Lyra. Anak mo siya. Tumango ang nilalang. Ako ang kabaligtaran ng tagabantay, ang tagasumpa. Ngunit ang dugo mo, Elmer, ay mas malinis kaysa sa akin. Ikaw ang katapusan at simula. At sa huling sandali, bago siya tuluyang naglaho sa usok, iniabot niya ang kanyang kamay, at isang singsing ang naiwan sa aking palad. Singsing ng mga unang tagabantay. Isang simbolo na kahit gaano kadilim ang pinagmulan, pwede pa ring magkaroon ng liwanag. Pagkalipas ng isang taon, sa parehong lugar kung saan kami unang nagkita ni Lyra, ikinasal kami. Walang ingranding handaan. Walang pulang karpet. Pero may buwan, may ilog, may tinig ng mga ibon. At higit sa lahat, may pangako na anuman ang dumating, hindi na kami mag-iiwanan. At kung tatanungin niyo kung natapos na ba ang kwento ng mga aswang, hindi pa. Sapagkat habang may dilim, palaging mailiwanag na lalaban dito. At habang may mga pusong handang magmahal kahit sa gitna ng takot, ang mga kwento ng baryo ay mananatiling buhay. Did you enjoy the story? Anong klaseng kwento ang gusto niyong marinig sa susunod? I-comment niyo lang sa baba at baka kwento niyo na ang isusunod namin.